Sir Chairman, ito lang pong inyong memorandum po para sa pagpayag, tama ho ba ang term ko doon, na pupuwede hong makilahok sa pamumulitika ang mga barangay at saka SK officials. Paklaro lang po, Chairman. Yes, Sir Ted. Ganito po yun. Noong Mhm. 2016, nag-issue ang COMELEC at Civil Service Commission ng isang kalatas na kung saan nagsasabi na bawal mga mamulitika ang mga membro ng sangguniang barangay kasama si Kapitan, si Chairman. Mm. Bawal po yan. Kaya lang po sometime in 2019, Sir Ted, nagkaroon ng desisyon ang Korte Suprema. Yung po yung kaso ng Quintos versus COMELEC. Ang Mm. issue talaga ay pwede bang mag-engage sa partisan political activities ang mga opisyalis ng barangay. Yun po ang naging issue talaga doon. At ang naging resolution po ng Korte Suprema ay ganito. Ang mga barangay officials po, pagka sila ay nagpa-file ng candidacy, apolitical during the filing of the candidacies. Ano po ibig sabihin? Bawal po silang gumamit ng mga CONA o Certificates of Nomination and Acceptance galing po sa Partido. mga partido politikal. Opo, sa political parties. Pero ang sabi ng Korte Suprema, once elected, they are political already and therefore they can engage into partisan political activity. Yun po ang kadahilanan, Sir Ted, kung bakit simula noong 2022, 2023 yung barangay and SK elections at ngayon, binago po namin yung ating guidelines tungkol sa whether pwede ba sila ma-engage sa partisan political activity or hindi bilang pagtalima doon sa desisyon na yun ng Supreme Court sa kaso ng Quintos versus COMELEC. To be clear, so pwede na po sila. Yes po, pwede po Okay. sila mag-endorse, Yes, mangampanya, okay. pero Sir Ted, Mm. bawal nilang gamitin ang kagamitan, resources, facilities ng barangay dahil yan po ay abuse of state resources. Okay, ito po ay elected barangay officials. Paano po yung mga JO sa barangay? Opo, yung mga JO po, Sir Ted, meron din pong ruling ang Korte Suprema na ang JO kasama po ang casual employees ay hindi po covered ng civil service rules and regulations. At dahil po dyan, hindi po applicable sa kanila yung prohibition sa non-partisan political activities. So sila po ay excluded din, Sir Ted. Gusto ko lang din pong sabihin, sa ating pong pamahalaan, meron pong mga tinatawag na highly confidential, strictly confidential, or political appointees. Mhm. For example, yung pong staff ng isang congressman o Mhm. kaya staff ng mga senador, Mhm. sila po ay pwede rin ma-engage Mhm. sa partisan political activities. Pero kung ang nature po ng appointment ay permanent appointment sa pamahalaan, covered po sila ng civil service rules and regulations and therefore bawal po mamulitika. Yung po mga appointive officials, bawal mamulitika in general. Opo. So yung JO job order po ito, maraming ganyan sa mga LGUs, gobernador, mga mayor, etc. So yung mga JO na yan, pwede silang magamit ng mga kandidato sa pamumulitika. Pwede silang pwede silang mangampanya. Kumbaga wala dong prohibition. Unfortunately, Sir Ted, yes, because of the ruling ng ating pong Korte Suprema. Sabi nga po namin, Sir Ted, kaya po kami naglabas ng resolution na yan. Yan po naman, yung 2022 resolution pa natin, ay para po sakali kung mayroong gustong magke-question sa Korte Suprema ng resolution na yan, upang mas maklarify, baka sakali mag-enhance ang Supreme Court ng ating pong mga jurisprudence patungkol sa bagay na yan, especially na nagbabago ang panahon na talagang aminin na po natin, madaming mga politiko, yung mga incumbent ngayon, yung iba, na nagagamit yung casuals, JO, at syempre, yung mga barangay sa pamumulitika. So, bawal na mag-appoint ngayon dahil nag-start na ang inyong appointment ban. Tama ho ba? Bawal na mag-appoint kayo ng mga bagong JO tsaka casual. Kinakailangan po sila humingi sa amin ng exemption, Sir Okay. Ted. At again, pagka po sila ay nag-transfer, nag-personnel movement sa pamahalaan, ito po ay bawal at pag ginawa nila, yan po ay kasong kriminal at pwede po namin patanggal yung mismong opisyal ng Okay, pamahalaan. sige po.